Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Business baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong ginawang paglilinaw po nila Mr. and Mrs. Ka-Business patungkol dito sa issue ng pagkuha nitong si Kuya Bong ng mga underwear ng anak nilang si Budang. Marami po kasi yung mga nag-comments na nagsabing tila pinabayaanan na lang nito sila Mr. and Mrs. Ka-Business itong si Kuya Bong sa ginawa nitong kasalanan doon nga po sa pagkuha nito ng mga underwear nito si Budang. At may mga nagsabi pa nga po dito na kaya daw hinayaan nila Ka-Business itong si Kuya Bong sa kanya naging kasalanan ay dahil itong si Kuya Bong daw ang nagdadala ng views dito kay Ka-Business. Kaya doon sabi ni Kuya Bong na napulot lang niya ito doon sa basurahan ay kaagad ng pinaniwalaan nila Mr. and Mrs. Ka-Business. Ito mga ganitong komento guys, ito yung masasabi nating komento ng mga taong hindi marunong mag-isip. Yung bang basta na lang makakomment nang hindi man lang iniisip kung ano yung damdamin ng isang tao. Katulad na nga lang halimbawa ng damdamin nito sila Mr. and Mrs. Ka-Business sa mga pangyayaring ito, na hindi man lang nila naisip na itong mga comment na ito ay mas lalo lang magpapasakit sa damdamin nila Mr. and Mrs. Ka-Business. Lalo na nga po tinitimbang nila yung mga sitwasyon. Dahil itong si Kuya Bong nga po ay hindi na iba para sa kanila. At eto na nga po yung mga naging sagot nila Mr. and Mrs. Ka-Business patungkol sa isyong ito. Sabi nga ni Mr. Ka-Business,
ay kahit sila ay sobrang nasaktan sa ginawang ito ni Kuya Bong. Dahil nga hindi nila inaasahang si Kuya Bong pa ang gagawa nito. Dahil napakalaki ng tiwala nila dito kay Kuya Bong. Dahil sa 3 taon na nila itong kasama, ay pinagkatiwalaan na nila ito at minahal na nila ito ng parang isang anak. Kumbaga, hindi na nila ito itinuring na iba, kundi ang turing nila dito ay isang tunay ng kapamilya. Katulad din ng turing nila sa ibang mga kagwang. Kuminsan nga, higit pa ang ginagawa nilang pag-unawa dito kay Kuya Bong kumpara doon sa iba. Dahil alam nga nila kung ano yung kapasidad ng isip nitong si Kuya Bong na kinakailangan talaga ng higit na pangunawa kumpara doon sa ibang mga kagwang na kumpleto naman at maayos ang takbo ng pag-iisip. Kaya sa ginawang ito ni Kuya Bong ay labis talaga silang nasaktan. Lalo na nga itong si Mrs. Kabisnes. Dahil syempre nanay ito at bilang isang nanay ay sobra siyang nabastusan sa ginawang ito ni Kuya Bong. Bagamat paulit-ulit na sinasabi ni Kuya Bong sa tuwing siya'y kukumprontahin na sa basurahan lang daw talaga niya yung napulot o nakuha. Pero syempre tayo, hindi tayo naniniwala sa ganitong alibay nito si Kuya Bong. At ganon din itong sila Mr. and Mrs. Kabisnes. Ganon din itong si Papa Dins, si Boss Dave, at itong si Budang. Oo, sobra silang nagalit. Sobra silang nadismaya sa ginawang ito ni Kuya Bong. Pero nangibabaw sa kanila yung higit na pangunawa. Lalo na nga dito sa sinabi ni Budang. Nasabi nga daw nito kay Mr. and Mrs. Kabisnes ay nauunawaan niya ito si Kuya Bong. Dahil napag-aralan na daw niya ang mga ganitong klase ng behavior ng isang tao. Si Budang po kasi ay isang psychology student at nasa 3rd year college na siya. 1 taon na lang, graduate na siya bilang isang psychologist doctor. At yun yung mga ganitong klase ng behavior ng isang tao, katulad nito si Kuya Bong, ay napapag-aralan na niya. Kaya halip na galit yung mamutawi sa kanyang puso, ay mas pang-unawa ang kanyang naramdaman dito kay Kuya Bong. At sabi nga niya kay Mr. Kabisnes, ay ang katulad nitong si Kuya Bong ay may pag-asa pang umayos o may pag-asa pang magbago. Yan yung pinanghahawakan ni Budang sa ngayon. Bilang ang isang psychologist student na malapit na nga graduate, ay kumbaga may karanasan na siya o may kaalaman na siya patungkol dito sa ganitong behavior ng isang tao. At alam niya na ito'y bahagi ng pinagdadaanan ni Kuya Bong. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, buti na lang at itong si Kuya Bong ay napunta sa katulad nila Kabisnes na malawak ang pangunawa. Na ito nga, halip na magalit, ipagtabuyan siya, kamuhian siya, ay hindi. Mas pangunawa pa ang ibinigay sa kanya ng mga ito. Kaya lang, sa ganitong ginawang pag-unawa nila Kabisnes dito kay Kuya Bong, ay may mga ilang nambash sa kanila. At sinabi nga na kaya hindi daw mabitawan nito sila Kabisnes, itong si Kuya Bong, ay dahil daw sa views na hinahakot nito si Kuya Bong dito sa Kabisnes official. Di umano, ay si Kuya Bong lang daw ang naghahakot ng views dito kay Kabisnes. At may mga nagsabi ngang si Kuya Bong daw ang nagpayaman dito kay Kabisnes o nagpapayaman dito kay Kabisnes. Pero kung susuriin naman natin guys ng maigi, hindi lang naman po si Kuya Bong ang ikino-content nito sila Kabisnes. Paano nyo nasabi
na si Kuya Bong lang ang nagpapayaman dito kay Laka Business. Na kaya hindi mabitawan nila ka-business itong si Kuya Bong ay dahil sa views. Guys, madalang i-vlog ni ka-business itong si Kuya Bong o ang buhay nito si Kuya Bong. Nai-vlog lang nila ito pag may mga pangyayari sa buhay ni Kuya Bong na kailangang i-update o ipaalam sa mga nagmamahal kay Kuya Bong o sa mga viewers na nag-aabang patungkol dito kay Kuya Bong. Pero malinaw po na hindi lang po si Kuya Bong ang kanilang content. Marami po silang content araw-araw. At yung mga content nila na hindi patungkol kay Kuya Bong ay nagbo-views din naman po. Siguro mas malaki nga lang yung views pag si Kuya Bong ang kino-content nila. Pero dahil mas marami yung content nila sa iba, ay matatabunan na rin yung content nila kay Kuya Bong. Pag pinagsama-sama ba yung kanilang mga vlog sa iba, ay mas malaki na rin yun kaysa dito sa isang vlog lang nila kay Kuya Bong. Dahil si Kuya Bong ay hindi naman lagi nilang ibinablog yan. Oo, siguro nakikita sa vlog pag nandyan napasok. Ay katulad nga ngayon, o ilang linggo na bang hindi pumapasok si Kuya Bong, na pumupunta lang sa ka-business house pagbabali. At pag bumabali naman ito si Kuya Bong, hindi na naman ito ikino-content o ibinablog nila ka-business. Kaya doon sa mga nagsasabi na si Kuya Bong lang ang naghahakot ng views dito kay ka-business, na si Kuya Bong lang ang nagpapayaman dito kay ka-business, ay mag-isip naman po kayo. Tingnan nyo po ang mga video nila ka-business. Kung si Kuya Bong lang ba ang kanilang ikino-content. At kung si Kuya Bong lang yung kino-content nila, ay baka nga po totoo yan sinasabi nyo. Kaya lang, ay nakita naman natin na hindi naman lagi nilang content ito si Kuya Bong. At dun sa mga nagsasabi na pinabayaanan na lang nila ka-business yung patungkol nga dito sa pagkuha ni Kuya Bong ng mga underwear ni Budang, ay wag naman pong ganon. May damdamin din po sila ka-business na nasasaktan. Masakit po sa kanila yung mga pangyayaring yon. Pero syempre kailangan nila kasing unawain si Kuya Bong. Dahil wala na pong mapupuntahan si Kuya Bong kung kanila itong bibitawan. Sa tingin nyo ba pag binitawan nila si Kuya Bong, ay magbabago si Kuya Bong? O mas lalo lang lalala? At baka maging kapahamakan pa ni Kuya Bong? At kung tutuusin guys, hindi naman kay Kuya Bong lang sila nangako kundi pati sa ating Panginoon. Nangako sila ka-business na patuloy nilang tutulungan ito si Kuya Bong, na hindi nila pababayaanan ito si Kuya Bong. At hindi po nila basta-bastang pwedeng bitawan yung ipinangako nilang yun sa ating Panginoon. Pwera na lang siguro kung talagang itong si Kuya Bong na ang umaayaw dito kay ka-business. Yung tipo bang ayaw na niya na makasama pa sila ka-business. Siguro pag dumating yung panahong yun, doon pa lang siguro magdidesisyon ito sila ka-business. Natuluyan ang pakawalan ito si Kuya Bong. Pero nakikita naman po natin na kahit ganyang kapasaway itong si Kuya Bong, ay bumabalik-balik pa rin dito kay ka-business. At sinasabi niya na hindi siya aalis dito dahil mahal na daw niya ang family ka-business ng parang isang kapamilya na rin. Doon sa mga nambabash dito kay ka-business patungkol dyan sa issue yan, tigilan nyo na po sana. Maging doon sa mga ipinopost namin video sa mga group sa FB, may mga nagko-comment doon na sinasabi niyang ito si Kuya Bong ay kinonsinti na nila ka-business, pinabayaanan na lang doon sa mga ginawang kasalanan. Wag naman pong ganon. Wag ganon guys.
Hindi po kayo ang nasa sitwasyon nila ka-business. Yung nakikita nyo po, yung napapanood nyo po sa vlog, ilang oras lang po yun sa buhay nila. Ilang minuto lang po yun. Pero pagkatapos ng vlog, hindi nyo na alam kung ano yung nangyayari dyan. Hindi nyo na alam kung ano yung pagdidisiplina o pangangaral na ginagawa nila ka-business. Hindi naman po lahat ng nangyayari sa buhay nila ay binablog nila. Maging yung pagkausap nila, katulad dito kay Kuya Bong. Naku, mapapansin nyo, laging sinasabi ni Kuya Bong, humingi na nga ako ng sorry. Nagsusorry na po ako. Lubos-lubos yung paghingi niya ng sorry. Bagamat sinasabi niya na sa basurahan niya yung napulot, ay todo-todo naman yung paghingi niya ng dispensa o ng pagpapatawa dito kay Laka Business. Kumbaga, may ganun man siyang alibay, ay tanggap niya sa sarili niya yung kanyang pagkakamali. Siguro nahihiya nga lang siya na aminin yung totoo na doon sa mismong labakan yun niya nakuha. Marahil iniisip niya na baka mas magalit itong sila ka-business, sila Papa Dins, si Mrs. ka-business, sila Boss Dave, at maging itong si Budang. Siguro iniisip niya ganon. Na pag inamin niya na doon niya kinuha yun sa labakan, itinago niya at inuwi niya sa bahay, inisip siguro niya mas magagalit itong mga ito. Kaya mas minabuti na lang niyang panindigan yung sinabi niya na sa basurahan lang niya yun nakuha. Pero bagamat ganun niya, ay lubos-lubos siyang humihingi ng tawad. Dito kay Laka Business, Mrs. Ka-business, Papa Dins, Budang at kay Dave. At maging sa mga kapatid nga niyang kagwang. Kumbaga doon pa lang, ay malinaw na. Tapos na yung usapan. Aminado si Kuya Bong na may ginawa siyang mali. At yun nga, halip na galit ang pamutawiin nila Mr. and Mrs. Ka-business at nila Papa Dins, Budang at Dave dito kay Kuya Bong, ay labis na pangunawa ang kanilang ibinigay dito kay Kuya Bong. At umaasa sila sa sinabi ni Budang na ito si Kuya Bong ay may pag-asa pang magbago. At ito si Kuya Bong naman ay nangako na hindi na mauulit yun. Hindi na daw niya ulit-uulitin yun. Sabi nga nila ka-business, ay sana ay kahit kaninong babae o kahit kaninong bahay ay wag na ulit niyang uulitin ang pagkuha, lalo na nga ng mga personal na gamit ng babae. At nangako naman si Kuya Bong na hindi na daw talaga mauulit yun. Bagamat hindi natin alam kung mapapanindigan niya ni Kuya Bong yung pangakong yan. Pero siguro naman kahit papaano may natutunan na siya sa pangyayaring ito. Yun guys, paano? Hanggang dito na lang muna po siguro itong aking reaction video ito. At yun, sana po nagustuhan nyo po ito. At pasensya na po kayo kung medyo late na itong reaction video kong ito. Dahil medyo matagal-tagal na po nung panahong ini-upload dito nila ka-business. Kumbaga mas nauna ko na reactionan kasi yung patungkol dito kay Ate Mylene. At yun, bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, shoutout po sa inyo. At muli po akong lubos-lubos na nagpapasalamat sa patuloy nyo pong pagsubaybay at pagsuporta po sa akin. Maraming salamat po ma'am. Ganon din po sa mga ibinigay nyo po sa aking mga blessing. Maraming salamat po ma'am. At God bless po sa inyo at sa buong pamilya nyo po. Ingat po lagi kayo dyan.
Paano po, hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button. At maki-like and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.